Naglilinis lang siya ng sahig sa labi nang may hindi inaasahang mangyari. Isang bagay na yayanig sa buong kumpanya. Narinig ng CEO na nagsasalita siya ng fluent na Mandarin, Spanish at French, at ang sumunod ay ikinagulat ng lahat. Sa Halberg International, halos hindi pinapansin ng mga tao ang mga janitor. Hindi ito dahil sa kabastusan, kundi dahil sa nakagawi ang sistema. Tahimik na pumapasok ang mga tagalinis pagkatapos ng opisina, itinutulak ang kanilang mga cart, pinapalitan ang mga basurahan at nililinis ang mga mesa sa bakanting conference rooms. Parang background music sa elevator, nandyan, pero hindi napapansin. Isang karaniwang Lunes ng umaga sa gitna ng downtown Fort Worth, Texas. Puno ng tunog ang labi ng kumpanya, mga yabag ng takong sa sahig, bulungan tungkol sa mga deadline, mga taong abala sa pag-scroll sa kanilang mga email habang umiinom ng kape na parang mahiwagang potion ng produktibidad. Naglalakad si Alfredo Soriano, ang CEO, mula sa parking garage papunta sa executive suite sa ika-18 palapag nang siya'y mapahinto. May narinig siyang kakaiba, isang tinig, hindi basta tinig, kundi Mandarin na malinaw at makinis na nagpabalik sa kanyang alaala noong huli siyang bumisita sa opisina ng Halberg sa Shanghai. Napatigil siya, hindi dahil narinig niya ang Mandarin, kundi kung sino ang nagsasalita nito. Tumingin siya sa paligid, inakalang may miyembro ng international team na dumating ng maaga. Ngunit nakita niya ito, isang babae na nakauniforme ng janitor na kulay dark red, nakatali ng maayos ang buhok, nakatayo sa tabi ng digital directory sa labi. Tinutulungan nito ang isang matandang lalaking halatang litong-lito, ngunit nagpapasalamat, kalmadong itinuturo ang direksyon ng elevator habang nagsasalita sa Mandarin. Napatitig si Soriano. Palagi niya itong nadadaanan tuwing gabi, tahimik, magalang, hindi nagiging pansin ng iba. Ni hindi niya alam ang pangalan nito. Ngunit narito siya ngayon, buong kumpiyansang nagsasalin at nagbibigay ng direksyon gamit ang wikang bihira kahit mabigkas ng karamihan sa gusali. Lumapit siya. Natapos ang babae sa pakikipag-usap sa matanda at sumunod na tinulungan ang isang delivery driver. Sa perpektong Spanish, sinabi niya, "Hinahanap mo ang loading dock, nasa likod ito ng gusali sa tabi ng north parking lot." Tumango ang lalaki, nagulat. Oo, salamat." Pagkatapos ay lumingon muli ang babae, ngayon naman sa isang vendor na may mga maling label sa mga kahon. Mali ang label nito. Sabi niya sa makinis na French, ang conference room B ay nasa kabilang bahagi, sabay turo sa tamang direksyon at ngiti. Nanikipangpangan ni Soriano, hindi sa galit, kundi sa isang tahimik na pagkaunawa. Ginugol niya ang maraming taon sa global logistics, pagbuo ng international teams, pag-hire ng mga tagasalin at pagbibigay ng training sa iba't ibang kultura. Ngunit ngayon, ang pinakamarunong sa wika ay ang babaeng naglilinis ng banyo ilang palapag sa ibaba ng kanyang opisina. Lumapit siya, ang pagkamausisa ay pumalit sa dati niyang kumpiyansang lakad. "Excuse me," sabi niya. Lumingon ang babae, medyo nagulat ngunit kalmado. "Opo sir, Mandarin ba yun?" "Opo sir." "Fluent ka ba talaga?" "Opo, marunong din po ako ng Espanyol at Pranses." Bahagya siyang tumango, walang yabang. Idinagdag pa niya, at Portuguese, German, Arabic, Italian, Swahili. Marunong din akong magbasa ng Latin, pero hindi ko masyadong binibilang iyon. Napakurap si Soriano. "Ibig mong sabihin, siyam na wika ang alam mong gamitin?" "Opo, sir." Wala sa tono niya ang pagmamalaki. Totoo lang, tahimik siyang tinitigan ng CEO. Pinoproseso ang katotohanang ang babaeng ito na ilang ulit na niyang nadaraanan ay parang buhay na United Nations. "Ano ang pangalan mo?" tanong niya. "Isabela Romero." "Miss Romero, may oras ka ba?" Tumaas ang kilay ng babae. "Ngayon po." "Oo, gusto kitang makausap sa opisina ko." Napansin niya ang saglit na pag-aalinlangan nito.
Hindi takot, kundi iyong likas na reaksyon ng mga taong hindi sanay na napapansin. Dahan-dahan siyang tumango. Sige po, pinindot niya ang elevator at hinintay ito habang bukas ang pinto. Sa loob, saglit na katahimikan ang bumalot. 33 taon na ako rito, mahina niyang sabi habang umaakyat ang elevator. Lumingon siya. Hindi ko inakalang makakaakyat ako rito. Ngumiti si Soriano. Minsan, mabilis ang pagbabago. Ngunit hindi niya alam kung gaano kalaki ang pagbabagong paparating para sa kanilang dalawa. Tumunog ang elevator. Naunang lumabas si Isabela, tahimik ang yabag sa makinis na sahig ng executive hallway. Amoy citrus at mamahaling leather ang paligid. Amoy na parang pera kung ito'y may amoy. Napatingin ang assistant ni Soriano, nanlaki ang mata nang makita si Isabela. Wala siyang paliwanag, tumangulang at pinapasok sila. Sa loob ng salaming opisina itinuro niya ang upuan. Maupo ka, please. Maingat siyang naupo, magkahawak ang mga kamay sa kanyang kandungan. Matay tahimik na umiikot sa paligid. Hindi siya namangha, nagmamasid lang. Isang malaking world map ang nakasabit sa likod ng mesa. May mga pin na nakatusok sa iba't ibang bansa. Sa mesa ay may tray ng espresso cups, isang litrato ng 2 batang babae, mga anak ni Soriano, at isang award mula sa trade event sa Brussels. Bahagyang yumuko si Soriano. So, Isabela, totoo lang, hindi ko inakalang magkakausap tayo ngayon. Tumangulang si Isabela, tahimik, pero narinig kong nagpalit ka ng 3 wika nang parang wala lang. At gusto kong itanong, paano ka nauwi sa paglilinis dito? Tahimik siya sandali, tumingin sa bintana, saka bumalik ang tingin sa kanya. Gusto mo talaga ang totoo? Hindi ko na sana tinanong kung hindi. Bahagya siyang napabuntong hininga. Sige, sabi niya habang hinahaplos ang mga palad na parang naghahanap ng tamang salita. Ipinanganak ako sa Toledo, Ohio. Nag-iisang anak, pipe fitter ang tatay ko at nurse's aide naman ang nanay ko. Wala silang ganong pera pero ibinigay nila ang lahat para lang magkaroon ako ng oportunidad. Para sa kanila, ang edukasyon ay lahat, parang relihiyon na rin. Tumigil siya sandali, ramdam ang bigat ng alaala. Nakakuha ako ng full scholarship sa Kent State, linguistics ang kinuhang kurso. Nasa kalagitnaan ako ng master's degree nang magkasakit ang nanay ko. Bahagyang nalihis ang tingin niya, nagbabalik tanaw. Iniwan ko lahat para alagaan siya. Tapos 6 na buwan lang ang lumipas, inatake naman sa puso ang tatay ko at namatay. Doon na nagsimulang gumuho ang lahat. Kumiling siya parang nire-rewind ang mental na pelikula ng nakaraan. Nagkaanak ako, walang pera, walang partner na nanatili. Kaya kahit anong trabahong meron, pinasukan ko, grocery store, nursing home, mga temp agency, kahit ano para lang may kuryente kami. Tumingin siya sa kanya, matatag ang tinig. Isang araw, inalok ako ng custodial supervisor dito ng night shift, sakto sa schedule. Masusundo ko ang anak ko sa paaralan at kahit paano, sapat ang kita para mabuhay kami. Doon nagsimula kung bakit ako nandito. Hindi sumabat si Soriano, nakinig lang siya, tahimik, hindi gumagalaw. Pero ang mga wika, tanong niya kalaunan. Hindi ko itinigil ang pag-aaral. Sagot niya na may tahimik na paninindigan. Umuupa ako ng mga textbook, nakikinig ng recordings online, nagbabasa ng pahayagan sa iba't ibang wika para manatiling matalas ang kaalaman ko. Tiningnan niya ito, buo ang boses. Iyon ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na may saysay pa rin ako. Walang drama sa mga sinabi niya, tapat lang, dalisay. Karamihan kasi hindi nagtatanong, dagdag niya, tumingin sa patch ng kanyang janitor uniform. Ito lang ang nakikita nila, kaya inaakala na nila ang lahat. Nag-iwan ng tensyon sa hangin ang salitang inaakala. Umupo si Soriano, ramdam ang bigat ng kwento. Lumunok siya ng mabagal. Hindi lang matalino si Isabela Romero. Hindi pangkaraniwan ang galing niya, pero hindi siya humihingi ng awa. Hindi siya nagpapasikat. Ibinahagi lang niya ang kanyang katotohanan, buo,
hindi pinalamutian. Naisip mo bang gawin ang ibang trabaho? Tanong niya. Bahagya siyang kumibit balikat. Minsan, pero mahirap mangarap kapag nahuhuli ka na sa upa. Muling nanahimik ang silid, ngunit iba na ang katahimikan. May laman, respeto, pagkaunawa at isang bagay na hindi pa binibigkas. Kinuha ni Soriano ang kanyang notebook at nagsulat ng ilang tala. Anong sinusulat mo? Tanong ni Isabela. Kalmado pa rin, pero may halong kuryosidad. Tumingin siya. Mga ideya, pero isang ideya ang buo na sa isip niya at hindi ito maliit. Makalipas ang ilang oras, mga bandang 3:45 ng hapon, bumaba siya mula sa executive suite at sumakay ng elevator papuntang service floor. May kailangan siyang makita. Mainit ang hangin doon, maputlang puti ang pader, puno ng gas-gas at marka ng pagdaan ng panahon. Dumaan siya sa maintenance, sa mga break room at mga patong ng bottled water hanggang sa narating niya ang janitorial supply room. Naroon si Isabela, nag-aayos ng mga microfiber cloth sa istante. Tumayo siya sa pinto. Pwede ba kitang istorbohin sandali? Tanong niya. Lumingon si Isabela bahagyang nagulat. Bumaba ka rito? Ngumiti siya. Hindi ko maalis sa isip ang usapan natin. May kailangan sana ako. Pinunasan ni Isabela ang kamay sa kanyang uniforme. May halong interes. Anong kailangan? May meeting sa taas. Maagang dumating ang grupo mula sa Sao Paulo pero nag-cancel ang translator. Pwede mo ba kaming tulungan? Sandaling nag-isip si Isabela. Portuguese? Oo, kaya ko yan. Sa conference room 4C, 4 na Brazilian executive ang naghihintay, abala sa cellphone, halatang kabado. Pumasok si Isabela, kalmado, ngumiti at nagsimulang magsalita ng fluent na Portuguese. Nagbago ang enerhiya sa silid. Tumuwid ang mga upo ng bisita, nagsimulang makipag-usap, nagtagpo ang mga mata, napalitan ng ngiti ang pagkalito. Hindi lang siya nagsasalin, lumilikha siya ng koneksyon. Pinaparamdam niya na nauunawaan sila. Sa isang punto, nagbiro ang isa sa mga executive. Tumawa si Isabela at may isinaling biro rin. Tumawa ang lahat. Hindi kailangan ni Soriano na maintindihan ang wika para malaman kung anong nangyayari. Bumuo siya ng tulay at lahat ay tumawid. Pagkatapos ng 20 minuto natapos ang pulong, tumayo ang isang executive at sinabi sa Ingles, "Siya ang pinakamagaling naming nakatrabaho ngayong taon. Saan mo siya nahanap?" Tumingin si Soriano kay Isabela na abala ng nililinis ang mga tasa ng kape. "Dito lang," sagot niya. Sa hallway, nilapitan niya ito. "Nagawa mo na ba ito professionally?" tanong niya. Umiling siya. "Hindi talaga. Minsan lang tumutulong ako sa ospital, sa mga government office. Ganon lang." "Walang certificate?" Ulit niya umiling. "Wala na akong panahon para sa eskwela. Mas kailangan ako ng anak ko." Tumango si Soriano na may pag-unawa. Nasaan na siya ngayon? 26 na siya, nurse sa Tempe. Siya mismo ang nagbayad para sa pag-aaral niya. Sabi ni Isabela na may tahimik na pagmamalaki. Matigas ang ulo, tulad ng nanay niya. Ngumiti silang pareho. Sa isang sandali, nawala ang pagitan ng CEO at janitor. 2 taon na lang, nagkukwento tungkol sa buhay at sa mga mahal nila sa buhay. Pagkatapos, bumalik sila sa service floor. Kailangan nang mag-clock in muli ni Isabela. 2 palapag pa ang kailangang linisin bago matapos ang shift niya. Pero bago siya tumalikod, may sinabi siyang hindi naiwan kay Soriano. "Wala naman akong ginawang espesyal ngayon." Tumingin ito sa kanya, tunay na nagulat. "Hindi yan ang nakita ko." Ngumiti siya ng bahagya at tumalikod na palayo sa pasilyo. Kinagabihan, matagal na nakaupo si Soriano sa loob ng kanyang sasakyan bago paandarin ang makina. Naisip niya ang buong araw, ang pressure ng pagpapalawak ng kumpanya, ang mga meeting tungkol sa global hiring, ang mga makinis na diskusyon ukol sa inklusyon at talento. At na-realize niya,
Habang naghahanap sila sa buong mundo ng kagalingan, may isang kahanga-hangang tao na tahimik na nagtatrabaho sa ibaba lang ng gusali. Minsan, ang kayamanang hinahanap mo ay nasa sarili mong bakuran. Ang tanong na lang, ano ang gagawin mo ngayon? Kinabukasan, may nangyaring hindi pangkaraniwan. Tumunog ang ID badge ni Isabela sa maling oras. Katatapos lang niyang punasan ang East Lobby nang tapikin siya ni Marcelo, ang kanyang supervisor. Kakaiba ang ekspresyon nito, hindi galit, pero hindi rin maipinta. "Uy Isabela," sabi niya, "pinapatawag ka ulit ni Mr. Soriano. Nanlaki ang mga mata niya. May ginawa ba akong mali?" Umiling si Marcelo. Wala siyang sinabi, basta't pinapasundo ka lang niya sa taas. Pinunasan niya ang kamay niya, may halong kaba at dumaan sa parehong daan gaya kahapon. Pero ngayon may kakaiba. Napapansin na siya. Habang dumadaan, napapatingin ang mga katrabaho. May bulungan, isang receptionist pa nga ang ngumiti sa kanya, isang uri ng ngiting parang may alam itong lihim na hindi pa sinasabi kay Isabela. Pagpasok sa executive suite, nakatayo si Soriano sa tabi ng bintana, may hawak na tasang kape, nakatingin sa lungsod sa ibaba. "Pumasok ka," sabi niya, hindi pa rin lumilingon. Tahimik siyang tumayo hanggang sa hinarap siya ng CEO at inilapag ang kape. Napag-isip-isip ko niya tungkol sa talento, sa kung gaano karami ang hindi napapansin, hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil walang tumitingin. Hindi nagsalita si Isabela. Sanay na siya sa magagandang salita na walang kasunod. Naghintay siya. "Gusto kong gumawa ng bagong posisyon," dagdag ni Soriano. "Isang bagay na matagal na nating kailangan kahit hindi natin alam." "Anong klaseng posisyon?" "Cultural liaison para sa international affairs," sagot niya. "Isang taong kayang makipagkomunikasyon sa mga bisita, vendor at partner mula sa ibang bansa. Isang taong nakakaintindi ng wika, kultura at koneksyon." Nanlaki ang mata niya, hindi siya makapaniwala. "Qualified ka," patuloy niya. "Mas higit pa sa karamihan ng nasa leadership. Napatunayan mo na sa kalmado, linaw at talinong bihira na ngayon." "Totoo ba to?" "Pinakatotoo. Wala akong degree. Mas magaling ka pa kaysa sa papel. May karanasan ka sa totoong buhay, determinasyon at siyam na wika. Sa tingin mo, papansinin ko pa ang diploma?" Nagduda pa rin siya. "Bakit ako?" Tinitigan siya ni Soriano. "Kasi nakita kitang lutasin ng 3 problema gamit ang 3 wika bago pa man makaubos ng kape ang karamihan dito. At pagod na ako sa paglalakad sa tabi ng mga taong tulad mo, doble ang trabaho, kalahati ang pagkilala." Nagkrus ang braso ni Isabela. "Alam mong pag-uusapan ito ng mga tao. Wala akong pakialam." Tahimik siya. "Hindi pa ako nakatrabaho sa opisina. Wala akong job title. Matuto ka agad. Wala akong isusuot para rito. Magpapadala ang HR ng wardrobe stipend." Napatawa siya ng mahina. "Talagang pinag-isipan mo na lahat, no?" "Sinusubukan ko." Tahimik sandali, tapos mahina niyang tanong, "Paano yung shift ko sa baba? Sino papalit?" Ngumiti si Soriano. "May ipapalit tayo pero walang makakapalit sa'yo." Tumahimik ang silid, tiningnan niya ang sariling mga kamay, tapos muling tumingin. "Sigurado ka?" Umiling siya. "Hindi ito pabor, ito'y pagkilalang matagal nang nararapat." Naglaho ang mga luha sa kanyang mata bago pa man bumagsak. "Sige, kung ganon," matatag niyang sabi. "Tingnan natin kung anong kaya kong gawin." Iniabot ni Soriano ang kanyang kamay, tinanggap ito ni Isabela, pero hindi lang iyon simpleng handshake. Isa itong pagbaligtad ng kapalaran, isang bagong pahina, isang sandaling binago ang kasaysayan at ang hindi nila inaasahan kung paano tutugon ng buong kumpanya. Pagsapit ng Miyerkules, umuugong na ang buong gusali. Mas mabilis pa sa elevator ang balita. Si Isabela Romero, dating janitor ng night shift, ay na-promote sa isang senior level position. Walang nakakaalam ng buong detalye, puro haka-haka, na marunong daw siya ng 10 wika,
na personal siyang pinili ng CEO. May mga sabi-sabing baka dati siyang ahente ng gobyerno o undercover. Lumilipad ang mga bulungan sa bawat cubicle at nag-echo sa mga meeting room. Naging mausisa ang lahat. May mga ngumiti at nagsabing buti naman para sa kanya. Pero hindi lahat ay natuwa. Sa break room, nagkaharap ang dalawang marketing assistants habang kumakain ng salad, pabulong pero sapat na malakas para marinig ng sino mang nakikinig. Ang akin lang naman, sabi ng isa, may masters ako sa international business. 2 taon na ako rito, naghihintay ng promotion. Siya, naglilinis lang ng banyo nung 1 linggo. Nagkibit balikat ang kaibigan. Baka naman may alam siyang hindi natin alam. Naku please, hirap ng una. Si Soriano lang yan, pa-progressive effect. Checklist lang yan. Unti-unti kumalat ang parehong tahimik na pag-aalinlangan sa mga meeting sa Slack. May halong pagkalito, selos at discomfort. Sanay kasi ang lahat sa mga step-by-step na promotion. Intern, assistant, coordinator, manager. Pero si Isabela parang tumalon sa pila o ganun ang tingin nila. At si Isabela, ramdam niya ito. Pagpasok niya sa bago niyang opisina sa 12 palapag, halata agad ang pagbabago. Hindi man marangya, isang desk, isang halamang nasa paso at isang computer na hindi pa niya nabubuksan pero para sa kanya parang buwan na ang narating niya. Pagkatapos ng onboarding sa HR, tahimik siyang nagtanong, pwede bang itabi ko ang dati kong uniforme? Hindi para isuot, kundi para alalahanin kung saan siya nagmula. Kinahapunan, pumasok si Rogelio, ang head ng International Operations. May dalang clipboard at malamig ang ekspresyon. Walang handshake, hindi umupo. Ikaw ba ang bagong liaison? Tanong niya, parang biro lang ang titulo. Tinitigan siya ni Isabela, yun daw ang sabi. May karanasan ka ba sa corporate environment? Ngumiti siya ng kaunti. Mula sa labas, palagi ko silang nakikita. Hindi siya natawa. May reports tayo mula Italy, vendor issues sa São Paulo at contracts mula Dubai. Ibinato niya ang makapal na folder sa mesa. Kaya mo ba yan? Tumayo si Isabela, mahinahon, matatag. Kailangan ko ng ilang oras para basahin. Pero oo, kaya ko. Tahimik na umalis si Rogelio. Kinagabihan, dumaan muli si Soriano. Kamusta ang unang araw mo? Tanong niya. Umupo si Isabela, huminga ng malalim. Mas may mahirap pa akong dinaanan. Ngumiti ito. Pinahirapan ka ba ni Rogelio? Hindi ako natatakot sa kanya. Yan ang inaasahan ko. Nagiba ang tono ni Isabela. Pwede ba akong magtanong? Ano man, sagot ni Soriano. Bakit ngayon? Bakit ako? Pwede mo naman akong bigyan lang ng bonus, tapos wala na. Sumandal si Soriano sa pintuan. Kasi nakita ko ang sarili ko sa iyo. Tumaas ang kilay niya. Janitor ka rin ba dati? Hindi. Pero lagi akong minaliit. Lagi akong di pinapansin. Lumaki ako sa maliit na bayan, tatay kong mekaniko. 3 trabaho ang pinasukan ko para makapagtapos. At taon ang binilang bago ako tinanggap sa mga silid na tulad nito. Tumango siya. At ngayon, ikaw ang nagbubukas ng pinto para sa iba. Tama. Tahimik sandali, tumingin si Isabela sa folder na iniwan ni Rogelio. Aminin ko, sabi niya, kinakabahan ako. Maganda yan, sagot ni Soriano. Ibig sabihin mahalaga ito sa iyo. Tumingin siya pataas. Magagalit ang ibang tao. Makakaraos din sila o hindi, pero tuloy pa rin tayo. Tumindig si Soriano. May kwento ka, Isabela, totoo, at ngayon may plataporma ka na. Nang magsara ang pinto, tumingin si Isabela sa paligid ng opisina. Naalala niya ang mga luhang itinago sa CR, ang pagod sa gabing paglilinis, ang mga kaarawang pinalampas, at ang mga promotion na napunta sa mga taong hindi siya binabati. Binuksan niya ang drawer, inilagay doon ang kanyang lumang janitor badge. Hindi para makalimot, kundi para maalala ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Pero ang kwento ay hindi na kanya lang. At mas lalo pa itong liliwanag, Biyernes ng umaga nakasabit na ang bagong nameplate sa labas ng opisina, Isabela Romero,
Cultural Liaison, International Affairs, maayos, malinis, parang permanente. At dumating na ang company-wide email mula mismo kay Soriano. Maikli, diretso, makatotohanan. Ipinaliwanag niya ang bagong tungkulin ni Isabela, ang kanyang background at higit sa lahat, ang kanyang halaga. Hindi siya charity case, hindi siya PR stunt. Siya ang pinakamainam para sa trabaho, wala nang iba. Pero kahit ganon, hindi tumigil ang bulungan. May ilang manager na patuloy na nagdududa. Pero may mga nagsimulang magbago ng tono nang makita ang trabaho niya. Mas mahusay pa siya sa translation software sa pakikipag-usap sa international clients. Nakatuklas siya ng mga mali sa dating kontrata, mga pagkakamaling matagal nang nagdudulot ng gastos sa kumpanya. At hindi siya nagyayabang, hindi siya nagpapakitang gilas, tahimik lang siya gumagawa, mabisang-mabisa. Pagsapit ng Lunes, inimbitahan na siya sa isang meeting kasama ang delegation mula Morocco. Matagal nang nakatigil ang North African expansion ng kumpanya. Nalulunod sa miscommunication, agwat sa kultura at kakulangan ng tiwala. Hanggang sa dumating si Isabela, pumasok siya sa conference room na may suot na beige na blazer. Payak, ngunit may bigat ang presensya. Umupo siya sa mesa, tiningnan sa mata ang mga delegado mula Morocco at ipinakilala ang sarili gamit ang fluent Moroccan Arabic. At sa mismong sandaling yon, nagbago ang enerhiya sa buong silid. Ramdam mo, nag-relax ang katawan ng mga tao, nagniningning ang mga mata. Lumapit sila, hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa isang bagay na mas makapangyarihan, paggalang. Kapag may nagsalita sa wika mo, hindi lang salita ang naririnig mo. Nararamdaman mong nakikita ka, mahalaga ka. Pagkatapos ng pulong, nilapitan siya ng isa sa mga Moroccan partner. Hinawakan ang dibdib, isang tradisyonal na kilos ng taos-pusong pasasalamat. Wala pang gumawa niyan para sa amin, Aniya, hindi sa wika namin, hindi sa ganong paraan. Ngumiti si Isabela banayad, mahalaga kayo, iyon lang. Sa kalagitnaan ng linggo, gumawa ng tahimik na hakbang si Soriano. Walang talumpati, walang ribbon cutting. Pinalitan lang ang pangalan ng pangunahing training room ng kumpanya, ang lugar kung saan nagsisimula ang bawat bagong empleyado at kung saan humuhubog ang mga leader. Tinanggal ang dating plakang nakasabit, pinalitan ng isa lang The Romero Room. Walang selebrasyon, walang cake, walang bulaklak, isang pangalan lang, isang mensahe, isang pagbabago ng pinahahalagahan. Nang hapon ding iyon, nakatayo si Soriano sa labas ng silid habang pumapasok ang bagong batch ng interns. Narinig niyang may pabulong na tanong, "Sino si Romero?" Sumagot ang isang senior staff, "Siya yung nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng dakila ay naka-Amerikana." Sa mesa ni Isabela may envelope, walang logo, walang return address. Pangalan lang niya sa maayos na sulat kamay. Sa loob may simpleng liham, "Akala ko mananatili akong invisible magpakailanman, pero ngayon mas taas no akong tumayo dahil sa'yo. Salamat." Walang pirma, walang pangalan, pero sapat na patunay na may nakakita sa kanya. At higit pa roon, may nakakita sa posibilidad. Hawak pa rin ang liham, kumirot ang lalamunan niya, pero hindi siya umiyak. Hindi na kailangan, dahil doon niya naunawaan, hindi lang trabaho ito, isa itong pintuan, isa na niyang nadaanan, at gaya ng lahat ng pintuang may halaga, hindi ito mananatiling bukas ng walang pagtutol. At may nakatayo na sa kabilang panig, handang tumulak pabalik. Hindi nagtagal ang backlash. Huli na ng Huwebes, pinatawag siya, hindi ni Soriano, kundi ng mas mataas pa. Carmen Suarez, isang senior board member mula Dallas. Matagal nang nasa kumpanya, mula pa noong ika-siyam na dekada. Kilala sa perpektong damit at mas matalimpang pananalita. Pumasok si Isabela sa maliit na silid-pulong sa ika-17 palapag. Nandun si Carmen, nakaupo, may makapal na folder sa harap, malamig ang ekspresyon. "Umupo ka?" sabi niya, hindi man lang tumingin. Umupo si Isabela, tok-tok, tumapik ng ballpen si Carmen, isang tunog ng kontrol.
Miss Romero, nirepaso ko ang file mo. Wala kang college degree, corporate training o management credentials. Hindi kumurap si Isabela. Tama po. Pinagdikit ni Carmen ang kanyang mga kamay. 3 linggo lang ang nakalipas, janitress ka. Oo nga po. Paliwanag mo nga, paano ka napunta sa global partnerships? Tiningnan siya ni Isabela ng diretsyo. Kasi po marunong ako sa mga wika, naiintindihan ko ang kultura. Naayos ko na ang 2 vendor contract na solusyonan ang pagkaantala sa Morocco at may verbal agreement na sa Brazil na ifa-finalize na ng legal sa susunod na linggo. Tumaas ang kilay ni Carmen. So, sa tingin mo, dapat paandarin ang kumpanya sa charm at instincts? Ngumiti si Isabela. Hindi po, sa resulta dapat. Sa unang pagkakataon natigilan si Carmen, hindi ako nandito para mahalin, dagdag ni Isabela. Nandito ako para maging kapaki-pakinabang at ganun na nga po ako. Tumayo si Carmen, dahan-dahang isinara ang folder. Isang sugal ka. Ang buong buhay ko ay sugal, sagot ni Isabela. Sanay na ako sa alanganin. Paglabas ng silid, hindi agad bumalik si Isabela sa opisina. Tumawid siya sa kalye, umupo sa bench at tiningnan ang salaming gusaling pinapasukan niya ngayon. Ang gusaling ilang taon na niyang nililinis, dala ang walis at basahan. Iniisip kung may nakakakita ba talaga sa kanya. Ngayon nakita na siya. At hindi lahat ay masaya tungkol doon. Kinuha niya ang telepono at tumawag. Ma, sagot ng anak, okay ka lang? Sandaling natahimik si Isabela tapos ngumiti. Oo, gusto ko lang marinig ang boses mo. Sigurado ka? Oo. Nagkwentuhan sila ng ilang minuto tungkol sa grocery, sa aso ng anak niya, sa bagong pelikula. Walang mahalaga. At sa parehong oras, lahat ay mahalaga. Ang tawa ng anak niya ang nagpapanatag sa kanya, nagpaalala kung sino siya at bakit mahalaga ito. Pagkatapos ng tawag, tahimik siyang naupo, tapos tumayo, tumawid muli, at pumasok sa elevator. Kinabukasan, kumalat na ang balita tungkol sa meeting kay Carmen Suarez. Pero ang hindi inaasahan ng lahat, hindi umurong si Isabela. Tumindig siya, buo. Nagsimula siyang dumating ng maaga. Nang umagang iyon, matatag siyang nagsalita sa team meeting at tumanggap ng tawag mula sa German office. Walang tagasalin, kalma, matalim ang isip at walang bakas ng kaba. Pagsapit ng hapon, may iniwang mensahe sa whiteboard sa labas ng opisina niya. 3 salita lang, sulat kamay. Nakikita ka namin. Walang pangalan, walang palamuti, tapat. At sa kung anong paraan, iyon ang naging lahat. Sa mga sumunod na linggo, may kakaibang nangyari. Ang mga tao'y nagsimulang lumapit kay Isabela, hindi lang para sa tulong sa wika, kundi para sa gabay, para sa liwanag, para sa kumpiyansa. Naging tahimik siyang kompas ng kumpanya. Dumadaan ang mga empleyado sa opisina niya bago magmalaking presentasyon. Ang mga intern kumukonsulta sa kanya bago mag-pitch. At si Isabela, laging may oras, hindi kailanman nagmalaki. Isang hapon, lumapit si Bao, isang mahiyain at batang intern mula Vietnam. Tahimik siyang naupo sa harap ni Isabela at nagtanong, paano po kayo natutong magsalita ng maraming wika? Ngumiti siya. Isang salita sa bawat pagkakataon, sagot niya. Gaya rin ng gagawin mo. Hindi na lang basta trabaho ang ginagawa ni Isabela. Tahimik niyang binabago ang kultura ng kumpanya mula sa loob. Isang araw, nakita siya ni Soriano sa break room. Pareho silang may kape. Naririnig ko ang magagandang balita, anya. Uminom siya. Sinusubukan kong huwag pansinin ang hindi maganda. Gumagawa ka ng alon. Tumingin siya. Maganda ba yon? Ngumiti si Soriano. Dito sa atin, ibig sabihin niyan tama ang ginagawa mo. Tahimik silang tumayo, komportabling katahimikan, hanggang sa nagsalita muli si Soriano. Iniisip kong magsimula ng training program para sa internal talent, lalo na yung mga nasa field. Pakiramdam ko, baka may mas marami pang Isabela dito. Tumango siya. Meron, hindi pa lang sila nakikita. Tinitigan siya ni Soriano, mas interesado kaysa dati. Gusto mong tumulong buuin ito?
Tahimik ang ngiti niya pero handa. Nagsimula na ako sa isip ko. Sa pagtatapos ng buwan, totoo na ito. Ipinanganak ang Voice Inside, isang training program para sa mga frontline employees. May language classes, leadership workshops, at higit sa lahat, visibility. Ang bagay na matagal na nilang kulang. Ideya ito ni Isabela at mabilis itong kumalat. Kalaunan, inimbitahan siyang magsalita sa isang National Logistics Leadership Summit sa Cincinnati. Pero ang talumpati niya, hindi pinalamutian ng klise. Hindi ito feel-good story. Isa itong salamin. Hindi lang ako janitress, wika niya. Fluent ako, may kakayahan. Handa na ako. Pero walang tumingin ng matagal para makita iyon. Tumingin siya sa buong audience, kaya sa susunod na madaanan mo ang isang taong walang titulo, tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang hindi mo nakikita? Tahimik ang silid. Pagkatapos, tumayo ang buong audience. Palakpakan, umaalingaw-ngaw, paglabas niya ng venue, nilapitan siya ng isang binatang umiiyak. Housekeeper ang nanay ko, sabi nito. Marunong siyang magsalita ng 5 wika, nahihiya ako dati sa kanya. Hinawakan siya ni Isabela sa braso. Huwag na huwag mong ikakahiya kung saan ka nanggaling, sabi niya. Ang kahihiyan ay nasa pagtangging makita ang katalinuhang nasa harap mo na. Lumabas si Isabela na mas matayog ang tindig, hindi dahil sa palakpakan o titulo, kundi dahil hindi kailanman nagbago kung sino siya. Dala niya ang buong sarili niya, bawat kabanata ng kanyang kwento. At iyon ang nagbago ng lahat. Kaya tandaan, huwag mong sukatin ang halaga ng isang tao batay sa suot nila, sa titulo nila o sa trabaho nila. Ang talento ay walang uniforme. Ang katalinuhan ay hindi nanghihingi ng permiso. At ang kagalingan, kayang humawak ng mop habang may name tag. Kung isa ka sa mga hindi pinansin, minamaliit o nilampasan, tuloy ka lang. Darating ang tamang taong makakakita sa'yo. At kapag dumating na iyon, huwag ka lang umupo sa mesa, dalhan mo sila ng dagdag na upuan.